ay nagpa-exam kami sa mga scholars. Nag-i-extra pa ako. Mga kaibigan, dito po tayo sa lalawigan ng bayan ng Balayan, lalawigan ng Batangas, kung saan makausap po natin ang ating magaling at maganda na si City Administrator Annabel de los Reyes. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga rin po naman. Ma'am, ano po ang inyong prioridad na pinagkakabalahan ngayon dito? Itong taon na to, 2026. Ang mandato po ng aming batihing mayor ay kalusugan. Ang prioridad niya, kalusugan Opo. at edukasyon. Mm. Kasi siya po ay naniniwala na kapag ka sa isang tahanan ay may nakapagtapos, makakatulong sa pamilya niya. Opo. So, sabay naaangat yung pamumuhay ng bawat balayan niya. So, sa health po naman, katuwang po natin ang ating Rural Health Unit, ang RH natin, na sila po ay nagbabara-barangay, inaabot po nila yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At talaga ho lahat ng ngayon nagpa-function. Kahit po yung mga staff sa RHO ay... So, nadi-deliver po naman sa bayan ng Balayan yung layunin ng ating mayora para sa kalusugan at sa edukasyon. Mga programa po sa pagtulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Siyempre po, may mga programa po, hindi ho naman ito makakaya ng lokal na pamahalaan eh. Kasi limited yung source of fund. No, hindi katulad sa national, talagang male-maleta. No? Pero may tulong sa national, mula sa national papunta sa local. Actually ho, katatapos lang ho namin ng meeting, tayo po ay nag-grant ng 15 million. Na ito po ay, ang 5 million is for the subsidy, rice subsidy. But then, syempre, susunod po kami sa kung ano yung gusto ng national eh. May mga requirements eh. So, mamimigay ho ng 10 kilos, inaayos na po namin ang dokumento. But ang malungkot lamang po ay hindi po namin mabibigyan lahat yung household. Pero diyan ho naman, katuwang ang aming congressman, Leandro Libiste, na siya naman ay nag-launch ng kanyang programa, na yung kakulangan nga ho ng national ay siya ang magpupuno. Kaya definitely, magkakaroon na rin po talaga, makakatanggap na po talaga din lahat ang household dito sa aming lokal na pamahalaan sa tulong ng national at ni Congressman Leandro. Hindi ko lang po pwedeng ma-disclose kung ano yung requirements naman ni Congressman dahil ang nasa lipa po pa siya eh. Hindi pababaho siguro dito sa aming bayan. Other subsidy, ma'am, tungkol sa ano natin, sa mga beneficiary ng Fortis, mga tupad. Tuloy-tuloy po naman. Actually, ang tupad parang stop ngayon. Pero alam naman po natin, ang purpose ay monthly. May nakukuha silang regular subsidy from the government. Ano po? As long as ikaw ay purpose beneficiary, so nakakatanggap ka. So, nakapagbigay na rin po kami last week sa 800 TODA. Naman, yun po galing din national. So, ang Agriho naman ay nagpabigay na rin ng subsidy rin ho sa farmers. So, na-reschedule lang po namin yung binhi na ipamimigay din. Ito ay 1 month na training ng through DA po naman at ng MSWD. Ang atin hong national government ay patuloy ho din naman talaga na sumusuporta sa lokal. At alam naman siguro din ng national na kapos ang budget ng lokal. Pagdating ko sa infra, ang may enjoy pa lang po namin, siyempre yung pondo ng aming local government, wala pa pong, sabi po ng DPWH, may magda-download sila, pero until na po ay hindi pa nada-download. So siyempre, mahirap po kasing yung requirement sa national, hindi ho naman kaagad-agad. But willing ho naman ang local government na mag-wait para sa implementation ng mga budget para sa infrastructure. Yung ano natin dito, yung mga kalsada natin, yung mga Farm to market road. Okay. Actually, sir, pag ang aming 20% development fund ay roughly nasa kung 500, nasa 100 lamang eh. And nag-decide po ang ating mayora na yung meron ng 22 barangays na magbibenepisyo ng rescue vehicle. Inaayos na rin po namin ang papel. Sapagkat ang amin hong budget, yung general fund, ay nasa labi pa ng Sangguniang Panlalawigan.
Pero sabi po naman nila, ay approve na, iniintay na lang po namin yung dokumento. Na talaga magsasabi na approve na. So, may mga barangay po na from their own budget ay nakakapag-concreting. Katulad po ng sa Barangay San Pedro. Opo. It so happen na yung barangay captain ng Barangay San Pedro, husband ko. Oo. So, nakapagpasimento ho siya ng worth 1 million sa isang sityo. So, I heard may 3 ho kami barangay ngayon na magkakaroon ng concreting of roads. I think Taludtod, Malalay, and Kanda. Sa 3 barangay. So, sa amin hong 20% development fund, ay marami ho rin namang makikinabang na barangay. Opo. So, ang atin ng Mayora ay masusing pinag-aaralan ang budget at magastos ito ng tama para mas marami po ang makinabang. Ayun, maganda. Lahat po ng barangay for 2026 Development Fund ay nabigyan po ng ating Mayora. So, ang implementation po, sunod-sunod lang dahil hindi ho naman kaagad pag binigay, yan na kaagad. May mga procedure po na ating susundin. Tungkol sa sa kooperatiba ng mga Yeah, ng meron mga farmers. Okay, nagkakaroon tayo ng mga kooperatiba ng mga farmers sa Marami yung kooperatiba dito sa Balayan. Yung isa nasa Lokban, yun lang ang medyo familiar sa akin. pero may Ang farmers po, last time na nag-usap kami ng mga sugarcane planters, meron ng isang kooperatiba na nabigyan na sila ng parang yung traktora na automatic, yung hindi na cutter yung gumagawa. Oo, ano na sila? May masina na pagdaan ng machine, siya na magkakat ng tubo, then isasakay. May ganun na. Meron na ba tayo ngayon dito? Ano tawag dito sa ano to? Nakalimutan ko na ho yung term pero parang meron na. Ngayon, ito ho pala, pero meron ho mga sugarcane planters na nag-a-apply. Kasi yun ho pala, di ba ang tubuhan natin, tudling? Alam niyo yung tudling? yung diretso. Yung gano'n. Oo. Yung may tudling. Oo. So, dapat ho yata sa pag-aaral, para ikaw ay maka-avail ng machine na yun. Oo. Susunod yung tudling mo Oo. sa kung ano yung Sukat With- siya. Sukat siya nung kwan. ng machine. Atakan yung makina. Parang gano'n. Ilang percent po ng kalupaan ang sinasakop na po ng mga tubuhan natin? Naku, yan ho, ang wala akong idea. Okay lang. Hindi ko ho naman matandaan sa aming meeting. Pero napakarami ho natin ng sugarcane planters Oo, natin. inang hindi ko At po. ito pala, parang sa aking pagkaunawa, halimbawa po, isang areang to, kung 250 hectares ba or 25 hectares, hindi ako. Halimbawa ito, yung magkakasanib, Opo. magkakatabing Um, owner, Oo. dapat sila magkaisa na makabuo sila ng certain area Oo. para i-apply nila doon sa mga machinery na yon. Para ano, ilang hindi ko po meron dito sa Balaya. Ilang? Hindi ko yung Hindi ko. gilingan ng tubo. Dalawa po. Ang URC at saka ang ano nga pa ito nasa Himalas? Nakalimutan ko. Okay na pala. DMCI. Dalawa na pala. Dalawa na po. Maganda na. Oo, di malaki ang income ng tubo dito sa sugar natin. Talaga hindi nakakapusin. Siguro, Nakikita. kaso nga hula, ang iba, binebenta na. Ginagawa mga subdivision. Ano ba ito? Mga magsasaka lang ba ito na normal o talagang hacienda ng isang... Wala po dito ng asyenda. Opo. Parang mga tenant. Halimbawa, ako may Arindo. lupa. Oo. Ako may lupa, may malaking tubuhan. Opo. Hindi ko naman kayang i-manage. So, kukuha ko ng trabado. Arindo, bali. Yan lang Aredo. Arindo. Ang tawag pala doon. Yan lang bang pangunahing hanap buhay dito ng ano? No, may fishing ho kami. Fishing. We have 11 coastal barangays. Aba, maganda. From Baclaran, Carinahan, Himalas, 9, 4, Nabota, San Pedro, Palipican. Tungkol sa ma'am, sa admin, sa paghahanda natin sa darating na pasukan, ngayong pasukan dito, kumusta naman ang paghahanda ng government natin? Okay. So, ang nakikisa po ang lokal na pamahalaan sa Brigada Eskwela. Opo. Ano po? Lagi naman, yan ang... Kahapon nga, nag-launch sa Mabini eh. At umatin po yung aming chief of staff para doon.
So ngayon nga ho, last week ko din ay nagpa-exam ho kami para sa Balayan Municipal Scholars. Kasi inadapt po tinuloy po ng mayor yung mga scholars ng dating administrasyon. Ito talagang mayor. Kung mamumuliti ka, dapat yung scholar na dinat na namin, tapos na eh. Pero tinuloy po niya. So, umaasa lang po kami sa kung ano yung graduate na slot. Opo. Diba? Yun lang ho ang available. So, yung graduate ho na slot na 4th year, ay 50 lang. Eh, ang applicants ho natin umabot sa 450. So, hindi ho namin alam kung sino pipiliin. So, kaya po kami ay nagpa-conduct ng exam para sa scholarships. Ngayon po, dinoble na po ng mayor dahil nga ho ang isa niyang priority ay edukasyon. Last admin po ay 7 million yung kanyang allocation sa scholars. Ngayon po, ginawa niya 14. So, nadoble ho yung mga estudyante natin na matutulungan sa pag-aaral. And, kausap ko ho naman yung isa naming konsihal, yung committee ng edukasyon, na baka mapa-amendahan ang resolution na mas marami pa tayong matulungan. Kasi ho, lahat ho ng scholar namin ay full tuition eh. So, naiisip po namin na magbigay kami ng financial assistance lang. Ayan, Halimbawa, maganda. yung isang scholar na full, babayaran namin ang tuition ng buo. Worth mga 21k, 22k. Eh kung ma-adapt namin yung financial assistance na magbigay kami ng 10,000, yung isang estudyante na nakaka-benefits ng 22, madodoble na ngayon. So, kung kami ay mayroong 350 scholars, pwedeng mag-700. Aba, oo. Diba? Dumadami. Kasi din palalakihin na natin ang palalaki. At saka, maganda, siguro din, ang ibibigay na lang ho namin talagang full scholarship, ayun talagang nag-excel. At yung mahirap, yung walang kakayahan na pag-aralin ang marunong nilang mga anak. So, inaayos po ng ating mayora sa tulong ng ating sangguniang bayan, ng mga konsehalis po natin, ang pagpapatupad para po makinabang ang lahat ng balayan. Masabi po ba natin maunlad ang lalawigan ng Yes, Balayan? of course. Maunlad po ang bayan ng Balayan. Sa tulong ho ng ating mayora, talagang, lahat ho naman yan ho ay domino effect. Mas Pagka ang head, palalo. di ba? Maunlad na. Napaunlad ho naman kasi ako ho ay nag-start dito 1990, pero nawawala ako sa politika. Dati, 5th class. Then, umupo, naging 3rd class. Then, naging 1st class. Nananatiling 1st class. So, magagaling ho din yung mga past mayors. No? Dahil prioridad din nila ang mapaunlad ang bayan ng Balayan. At, bonus na lang din na, syempre, hindi na problema ni ma'am. Ang magandang opisina magpatayo, nakatayo na. So, nagbenepisyo naman po Yan maganda. kami sa mga naiwan ng past admin. So, yun yung magaganda na ginawa nila, tinutuloy. Siyempre, yung medyo hindi lusot sa panlasa ng administrasyon niya yun, dinidevelop naman po. Ano pa po ang maaari niyong idagdag dito sa information? Yung para baka binakalimutan pa kayo. Yung mga importante. Siguro wala na rin siguro maisip sa mga tanong na Sa administrator, tungkol sa tungkol sa sakay natin dito sa sa Anong mga sakay? dito sa wala ba kayong libreng sakay sa tungkol sa pagdating ng gabi kasi walang masasakyan ng Actually po, noong bago tumaas yung diesel, pinaplano po namin. So noon po, ang ginagawa po namin is nagbibigay kami ng fuel subsidy sa ibang mga barangay. True, halimbawa, barangay captain. Tutulong. Siyempre, ang barangay captain, limited din yung kanyang resources eh. Magpapa-check up ang mga kabarangay niya, magpapa-doktor, basta medical. So, nagbibigay ho ang ating LGU ng fuel subsidy sa kanila. Pero nakat po ito because tumaas ho ang diesel. Oo, tumaas. Yun yung allocation budget namin para sa diesel, medyo natamaan dahil nagdoble halos ang presyo. So ngayon naman bumababa,
Ang nililibre ho lang namin ng sakay dahil mostly ho, malayo tong government center eh. Yun ho, dating old municipio, andun lang sa poblasyon. So from there, magta-tricycle pa yung employee natin. So nag-alat ho naman ang mayor through GSO ho naman Oo. ng shuttle bus o shuttle transport. Para yung iba naming ka-office mate, doon na ang pick-up point sa old municipio, dadalhin dito. Then, vice versa, sa hapon ihahatid. Nang kahit pa paano, makatipid. Kasi, from here to Palengke is 50 pesos ang pamasahe. Eh, kung dalawa, edi 100. Ang laki, oo. Ano kasi, yung mga ano rin dito, residente, na mga nagtatrabaho sa ibang bayan, pagdating ng gabi, Wala pa silang po. masasakyan. Oo, wala pa po kaming ganun. Oo. Pero maganda't na-discuss natin. Mapag-isipan, ano, Kasi yun nga, pagdating ng mapagplanuhan. gabi, sumasakay sila, kagaya ng tricycle, mataas naman daw Oo, matawas na nila. sige. Oo. Ang pulis, ang alam ko, may libreng sakayan eh. Pero siyempre, hindi ho naman sila regular yata na from point Regular. to point ay makakapaghatid. Kasi yun din ang Hindi, ang isa namang dilema dyan, sa programa na yan, aagawan natin ng pasahero ang mga magta-tricycle. Oh, yun nga lang. Oh. Kaya ko dapat pinag-aaralan eh. Mawalan sila ng Magkakaroon tayo ng libreng sakay, maapektuhan ang tricycle drivers. Diba? Kung magkaroon naman tayo ng libreng sakay, nag-benefits ang mamamayan, apektado naman. Mamamayan mo rin eh. Ang tode. Kaya medyo dapat pinag-aaralan ng maigi. Kagaya sa subsidy sa gas sa inyo, patuloy ba yung pag-subsidy nyo sa gas ngayon? Wala na. Pinuto na. Nililimit po. Dahil siyempre, ang budget po, ginawa po namin yan to 2025 pa, last quarter, di ba? Nagagamitin natin ang budget for 2026. Eh, nag-iba po ang presyo. So, siyempre, ang amin nung regular na nangangailangan ng gas, mga dump trucks, araw-araw po yan. Alam hindi natin padisilan yan. Oo, kailangan talaga. Di ba? Yun. Kaya ako medyo binabudget namin ang sa fuel subsidy. Tungkol sa senior sa inyo, Hindi pa po lahat ng senior ngayon ay merong, ang tawag doon sa kanila? pensyon. Pensyon. Hindi pa po. Pero may nakabudget ho kami ng 600,000 para sa additional senior pensioner. Galing ng national. Hindi po. Local po. Local yan. Apo. Yun po ay recommendation ng DSWD. SWD. Pero ang ginawa ho nga ni ma'am, para naman matouch niya yung senior, medyo maliit kung titingnan, pero malaki ho rin yun eh, kabuuan. So, nagpapadala ho siya ng birthday cake sa lahat nating senior, at dinadalaw niya ho ang mga bedridden. Aba, okay. Mga senior, binibigyan ng vitamins at saka gatas. Magiliw pa. Para magili ho si ma'am sa senior. Mahal po. Panukala ni ma'am. At saka ho si masipag. Siya ho talaga, bali ako ho ang taong bahay, siya ho lumalabas. Siya mayor eh. Oo. Bumibisita siya sa mga bedridden. Tungkol sa regarding po dyan, ano po yung mga mission pang iba ni Mayor dito sa Balayan? Mission. Katulad nga kanina, nabanggit ko na ang taas na huli ng kuryente natin eh. Opo, mataas kasi kuryente talaga rito. So, nabigyan nga ho naman kami ng 15M. Yung 10M ho ay allocated para sa ipasolar na ito. Kasi kung one-time gastos ay at later on makakatipid na kami sa kuryente. Opo. Kasi nagkukos kami ng kwan eh. Parang mga 700,000 a month. So kung yun matitipid natin in the long run, magiging savings na natin yung pang kuryente natin. Opo. And blessing ho din talaga ng Lord na yung ibabayad naman nating pang solar hindi galing sa lokal na pamahalaan. Opo. Ito po ay bigay ng national. Itong mission dito, Bang San Juan, barangay-barangay, kagaya ng mission na medical mission kayo. Opo. Optical mission, Yes po. dental Ang mission, optical, hindi, mga reading glass para sa mga senior. marami naman nag-offer na ganyan. Pero ang isa na hong nagawa ni ma'am ay magpapustiso. Bali, ang beneficiary nun ay 2 per barangay. We have 48 barangays, naka 96 96. na nabigyan ng katuwang ho naman ang ating mga dentist. So may mga dentist din na galing ibang bayan. Marami ang tumutulong kay ma'am.
para mapatupad niya ang mga Ba, programa. maganda. Oh. Okay, no? Meron pa ho rin kami isang programa, yung ano yung pupunta ng caravan Oo. sa barangay. Dala na namin yung mga x-ray machines. Mga plano po yan. Aba, Pang maganda. medical mission din kayo. At sa dental mission para pambulot sa mga ipin. Opo. Nagde-dental mission din po. Si Congressman nag-dental mission, laki din eh. Ang lawak din eh. Alawak din sa akin. Ang lawak din ho ng nasakop. Ilang barangay ito dito ma'am sa 48 po. 48 barangay. 12 poblasyon, 36 barangays. 36 barangay. Buti naman, walang mga sangkot dito sa flood control project, mga ghost project, no? Na-issue ho dito yung... Pero medyo nawala naman yung kay Congressman Eric. Pero hindi ho yata naman napatunayan. Para, Kasi may nakikita naman silang talagang gawa. pero ni-repair po na. Oo. Sa tulong naman ni Congressman Yandro, pinukpok niya talaga ang DPW. Na-repair na po yung ating binambang. Opo. At naaayos na po. Okay, ma'am, maraming salamat at nasa Thank inyo you din po. po. Talaga, mayroon wala ba kayong panawagan sakaling maipos namin sa social media to? Maraming pong salamat sa pagkakataon na nagkaroon kami ng panayam Opo. between ng Philippine Headline News. Philippine Headline News Expose. At nawa po ay nakapagbigay ako ng kaunting kaliwanagan sa mga katanungan. Ang mensahe ko lamang sa ngalan po ng ating Mayor Elisa, konting tiis lang po, makakamtanan natin ang tunay na pagbabago. Hindi po mamadali ang lahat. Ito po ay pinaplano at asahan niyo po ang lahat ng layunin ng Bagong Balayan ay para sa ikabubuti ng bawat Balayenyo. Ayun. God bless us all po. Maraming salamat po, Ma'am Admin. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.